Ito ba yung Save the Queen? Ah, walang gumagawa ng operation na sasabihin niya kung ano yung objective ng operation niya. Let's say, for example, ang operation ko ay Save the Queen. Napaka-obvious naman siguro nun. Ang aming operation ay to make sure that she becomes president and ang pangalan ng operation namin ay ay Save the Queen. Parang walang tanga, walang tanga Walang tanga. na operator na ipapangalan mo sa operation mo ay kung ano yung objective mo. From the daily garden. Galing from the Virgin Vice President. From the way things are, it is quite obvious that you are object of demolition and being discredited because of the 2020 elections. My question is, are you eyeing the presidency in 2020? Wala pa yan sa mga plano ko, ma'am. I was asked kung tatakbo ba ako sa 2028 and then I answered doon sa mga kasamahan natin sa media sa National Capital Region. December 2026 would be the best time to decide kung tatakbo sa 2028. There's a follow-up from the OVP media. Ang sabi po ni Deputy Speaker Suarez, bakit daw pare-parehas yung mga travel order na bakit pare-pareho na may travel order lahat ng mga officials ng OVP yung sinusumpina on the day of the hearing? Ang accusation niya daw, mayroong malicious intent na issue ng travel order. That is not true. In-explain ko na kanina, no? Walang mali siya yan. Meron kaming OVP anniversary sa November 89th anniversary sa November 15. Lahat kami, tulad kami ni JC, nandito kami ngayon to discuss OVP anniversary for Panay and Negros Island. So, merong isa pumunta ng Cebu at merong isa his trip was not for a anniversary. Ang trip niya is to Caraga, preparing for possible typhoon sa December. Kasi usually Mindanao, December yung bagyo sa Mindanao. Experience namin doon. Even nung mayor ako, nakadalawang bagyo ako. December lagi ang Mindanao na bagyo. And then the other two, yes, Thanksgiving ang kanila, yung isa Bukidnon ng area. So, kahit ako man, wala din ako sa central office for after November 16 kasi tuloy-tuloy na yung mga Thanksgiving activities ng iba't ibang satellite offices. Busy ang Office of the Vice President ngayon kasi from our 89th anniversary, November 15, meron na kaming year-end celebration on November 29. So, pinasok namin lahat ng schedule between November 15 and November 29. And then, ang maiwan na lang for December are the Christmas gift giving doon sa Luzon sa NCR. Follow-up. Yeah. Madam Vice President, Yes, your ma'am. father was spoken to have said na he's asking you to get out of politics. So it's your Yes, concern. ma'am. Oo. Pagkatapos niya ako sinabi na tumakbo ako mayor, tumakbo ako vice mayor, sabihan niya ako na, darating tayo doon, ma'am. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politics. Ako man, gusto ko din. Ang problema ko is that I need to answer to 32.2 million Filipinos na who gave their trust and confidence for me to become the vice president of everyone, hindi lang 32.2 million. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politika. But buhay kasi natin, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. We can only plan. But it's always God's purpose that shall prevail. So, plano lang tayo ng plano, ma'am. Pero magtiwala din tayo sa Diyos. Follow-up kay Sen. Congratulations. Ma'am, yung speaking of former President Duterte, yung reaction po ninyo or your take po ninyo na nag-review sa pag-attend na hearing na pinatawag sa kanya. Sa kwan ko, no?
Well, well, that is his prerogative. Hindi ko alam kung bakit hindi siya umattend sa invitation ng hearing ng Quadcom. But kung ano yung desisyon niya, tulad nung sinabi ko kanina, kung ano yung desisyon ng mga OVP personnel, yun, doon lang din ako susuporta. Mahirap kasi sabihan ng tao, umattend ka or wag ka umattend. Kasi siya yung uupo doon siya yung sasagot doon. Hindi naman ako, hindi naman ibang tao. So, kung ano yung desisyon nila, supportahan ko lang. Pero last na lang po ma'am sa question kanina na wala pa kayong invitation come November 15. So ma'am, given na may invitation, mag-attend po kayo. Sa Quadcom, di na siguro, ito ba yung Save the Queen? Ma-attend po kayo, ma'am. Kung yung Save the Queen lang komentan ko na lang yan siya, ma'am. Kasi ma'am, walang gumagawa ng operation na sasabihin niya kung ano yung objective ng operation niya. Let's say, for example, ang operation ko ay Save the Queen. Napaka-obvious naman siguro nun na parang tipong ang aming operation ay to make sure that she becomes president and ang pangalan ng operation namin ay Save the Queen. Parang walang tanga na operator na ipapangalan mo sa operation mo ay kung ano yung objective mo. So hindi ko pa kayo. So, pag-iisipan ko, ma'am, pag gusto kong makipag-away, siguro, atan ako, ma'am. Pero, sa ngayon kasi sabi ko kay JC, parang, sa January na lang makipag-away kasi nga sobrang busy talaga yung Thanksgiving ng 89th anniversary. And ito din yung introduction namin sa 90 years ng OPP next year. Thank you po. Any more question? Last one question. Follow up, may replacement na ba kay Attorney Bono after his resignation as your official spokesperson? Wala pa, sir. Sa ngayon, wala pa kaming replacement for the Office of the Vice President spokesperson. And if you have recommendations or a short list, we'd welcome your recommendations. Last question. May tanong? Sigaw ka niya. Oh, but no, napakahalaga ng Panay and Negros Island Satellite Office namin. Last question. What can you say about the party list and other party lists identified during former President Rodrigo Duterte time as friends that are still running for? Sorry. What can you say about the party list and other ACT? other identified party lists that are the Sertas administration that are still running? Makabayan lang. And the party list. ACT teachers, no? Yes. Well, sa mga botante, pag-isipan ninyo kung susuportahan niyo yung ACT party list kasi kahit na convicted na sa child abuse yung kanilang nominee ay hindi pa rin nila pinapalitan. So, hindi ko alam. Hindi tama na isang grupo ng isang party list ng mga teachers ang kanilang nominee ay isang tao na convicted with the crime of child abuse. So, pag-isipan ninyong mabuti yan bago kayo bumoto ng party list. And sa iba namang mga makabayan block na party list, ilang beses na inulit-ulit ng NTF-ELCAC kung ano yung connection nila sa CPP, NPA, NDF. Yes, sir. Sorry, sir. We know that you are close to Pastor Biboy. What can you say about this case? It's a good thing na he decided to surrender so that mas mapadali yung pag-hearing ng cases niya. And I understand he's fully cooperating with the courts. And
sana ay matapos na, ay ma-resolve na yung kanyang mga kaso. Kung meron man siyang kailangan panagutan, then panagutan niya. Kung inosente man siya, then mapalaya na siya. One last word. Madam President, Ponce Espino Muradyo, Bacolod. Vice President pala. Sorry, parang nagmamadali ako, excited din. Paano mo ba ihambing ang iyong trabaho na ngayon nag-iisa ka na, compare mo na mayroong unity pa kayo ng administration ni President BBM. So, saan yung mas ganda na magtrabaho yung mag-isa o meron kasama? I don't like crowds. So, okay lang ako mag-isa. With the administration. Compare mo na ngayon na Pareho lang naman eh. Nung nandun ako, inaatake nila ako. Nung umalis ako, inaatake din nila ako. So, kung may preference man ako, base ko sa personality ko, ayaw ko ng maraming tao. I don't like crowds. So, I can work alone.